Gandang umaga pong muli, si Kuya Manny po sa ating mini Bible Talk. Ang paksa po natin sa sandaling ito ay pinamagatang Our Father in Heaven is so generous God. Sa ikalawang Korinto, Kabanata 9, talata 8 ay atin hong mababasa at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan. Para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matulungan ng iba. Ang ating Diyos ay kaya tayong pagyabungin sa pagpapala. Pero dapat meron ho tayong gawin. Ito ay ang maniwala, manalig sa Kanya at sundin ang Kanyang utos at mga alituntunin. Pakita ho natin ang ating sariling mapagpakumbaba. Mahalaga na maalala natin at tanggapin ang mga pagpapalang ito ay nagmula sa Kanya. Kapag ho ito ay ating napagmuni-muni ang katotohanan ito, tayo ay matututong mapagbigay dahil alam natin na ang Diyos, nating Ama sa Langit ay nakakitang itong lahat. Wika nga sa kanta, God is watching us from a distance. May mga panahon na ang ating buhay ay masyadong puno ng worries, stress, anxiety tungkol sa ating financial na pangangailangan. Isuko natin ito sa Kanya at maniwala na ang ating pangangailangan ay pagkakaloob sa atin. Kailangan lang natin makipag-coordinate, makipag-collaborate sa Kanya. God will fight with us. Kasama natin siya sa bawat laban ng buhay, maging sa pangangailangan pananalipi, kalusugan, emosyonal at spiritual. Nakasulat to sa Aklat ng Mateo sa Kabanata 6, talata 26. Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Binibigyan tayo ng Diyos hindi lang ng grasya ng pagkakaligtas papunta sa kalangitan, grasya ng pagpapatawad sa ating kasalanan, binibigyan niya tayo ng ulan, magandang kalusugan, kaliwanagan ng ating pag-iisip. Ang atin lang tungkulin ay magkaroon ng full faith in Him. We should view our lives in a humble way and rest in the assurance that God will provide it abundantly to you. Because our Father in Heaven is so generous God. Maaring baguhin lang ho natin ang ating attitude toward material things. Ito ay binigay sa atin ng Diyos at dapat gamitin para sa kalawalhatian niya. Minimithi ng Diyos na magkaroon ng return for His investments in our lives. Binibless tayo ni God so that in return, He want us to pass those blessings to others. Ang totoong sukatan daw ho ng pagpapala ay hindi raw how much or how many blessings do you receive, rather what do you do o ano ang ginawa mo po sa pagpapalang na ating natanggap para namang i-bless ang ating kapwa. Tayo ho ay dumako sa panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at Diyos Espiritu Santo. Diyos naming Ama, kami ho ay dumudulog sa inyong harapan at presensya upang magpasalamat sa mga biyayang aming tinatamasa na nagmumula sa inyo. Tulungan niyo ho kami na pagyabungin ito at anumang maging bunga nito ay maidaloy naman namin sa aming kapwa nang sa ganun ay mapurihan siya sa tuwina at maramdaman nila ang iyong pagpapala at pagmamahal, kalinga ay walang hanggan. Ang lahat ng ito ay aming inilalapit sa pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Diyos Espiritu Santo. Muli po, maraming salamat sa pakikinig.